No, pwede, no? At yung hindi po napasama dun sa ipinlas, hindi ko po alam, siguro baka walang na-download na picture sa FB, pero kasama rin ho kayo, mandatory. Yan. So, hindi ko alam kung ilang couples ho yung na-i-plus kanina. Yun. Eh, sidekick ko, di ba? Paano na lang kung wala yan? So, darating na March 20, five ng hapon kasi dinner na, ano? Dinner po. So, pinaghandaan nila yan. Talagang excited na po ang bawat isa na makadalo sa ating couples night. So, inaasahan po namin ang inyong pagdalo, lalong-lalo na po doon sa mga na-i-plus doon sa screen. Hindi po, lahat ng couples ay invited po to attend ang ating couples night. That will be on March 25 at 5 p.m. ay bukas na po ang ating photo booth daw, sabi ni Ate Kat, no? So, 4 o'clock, 4 o'clock, ayun. So, anyway, kahit walang photo booth, parang may photo booth dito kada Sunday ng umaga, no? Picture ng picturean, eh. Susunod po ay magpapatayo na tayo ng photo booth dyan, permanent. Alright. Well, good morning po sa inyong lahat at ipagpapatuloy po natin ang pagtalakay natin sa Book of Exodus, chapter 21, pero tayo po ay nasa part 4 na ngayon. Pero bago po yan, nais ko munang magpasalamat sa inyong lahat na lalong-lalo na po kay Ate Soray sa pananalangin po para doon sa kapatid kong babae na panganay na siya po ay pumanaw na kahapon. Kaya Ate Soray, maraming salamat kasi si Ate Soray po ay laging kinukumusta niya sa akin yung kapatid kong na may breast cancer, tapos nagkaroon siya ng sakit sa puso na bypass. And kahapon po tumawag sa akin yung anak at pumanaw na po about around 3 o'clock in the afternoon kahapon. So, ayun po. So, marami pong salamat dahil alam ko na naging bahagi po kayo ng pananalangin dahil alam ko pino-forward ni Ate Sora yung mga prayer request na yon. So, in one way or the other ay naging part po kayo ng pananalangin para dun sa kapatid ko. Okay, so, but life must go on at kailangan magpatuloy ang buhay. Ito po ay nagpapaalala lang sa atin, no, na napakahalaga ng yung buhay natin dito sa mundong ito ay ipaglingkod na natin sa Diyos. Dahil alam ho natin one day, that's one thing definite. One day, papanaw tayo. Kaya yung natutunan po natin dun sa ugali ng mga Hudyo sa Exodus, no? Na dahil ang pagtingin nila, ito lang ang pagkakataon sa buhay dito sa lupa, ang sila ay makapaglingkod sa Diyos. Sundin ang kalooban ng Diyos. Ang Diyos na pumili sa kanila at nagligtas, yung buhay lang nila dito sa mundong ito, ang pagkakataon nila, para ma-please nila ang Lord, ma-obey nila ang Lord, mapaglingkuran nila ang Diyos. Kaya nakita ho natin yung mga ancient Hebrews na talagang sinikap nila ang masunod nila kung ano ang ipinag-uutos ng Diyos. So, ayaw man natin tanggapin, pero darating po talaga yon. No, one day, papanaw tayo. At yung buhay na ibinigay ng Diyos sa atin dito ngayon, saan pa natin gugugulin ito? Habang may lakas tayo, habang buhay tayo, habang may kakayahan tayo, may kapasidad tayo, ay ipaglingkod na ho natin sa Diyos.
Dahil after all, ito lang naman talaga ang pinakamahalaga sa lahat. Ang sabi nga ni Solomon, di ba? Na vanity is vanity, everything is vanity. But the whole duty of man is to fear the Lord and serve Him. Sino po ang nagsabi nito? Isang taong makapangyarihan, isang taong nasa kanya ang lahat ng yaman, isang taong pinagkalooban ng katalinuhan, at isang taong pinaniwalaan ng mga Hudyo na siya ay may kakayahang magpagaling, siya ay may kakayahang maghimala. Isang taong sumulat ng maituturing po natin na wisdom book, isang taong tumanyag. Pero sa kabila ng lahat ng success, sa kabila ng lahat ng natamo niya sa buhay, sa lahat ng kanyang tinangkilik habang siya'y nandito sa lupa, nung dumating na ang dapit hapon at takip silim sa kanyang buhay, ay kanyang sinabi na vanity is vanity. Everything is vanity. And the whole duty of man is to fear God and to serve Him. And to serve Him. No? So, kaya po mga kapatid, I encourage every one of you, hanggat malakas pa po ang tuhod natin, hanggat malakas pa ang katawan natin, hanggat may kakayahan pa po tayo, ito lang talaga ang magbibigay ng tunay na kabuluhan sa buhay natin. At hindi ko po ito ina-address sa mga matatanda na, ina-address ko ito pati sa mga kabataan. Sa mga kabataan natin na nandito ngayon at nakikinig sa akin, huwag niyong sayangin ang buhay niyo sa walang kabuluhang bagay ng mundong ito. Dahil darating ang araw, tatanda din kayo. Dadating ang araw, lilipas din ang ganda't lakas ninyo. Kukulubin din ang mga balat ninyo at puputuin ang mga buhok ninyo. So saan niyo uubusin ang lakas na yan? Saan niyo gagamitin ang lakas na yan? Ang lakas ng kabataan at kakayahan ng kabataan, saan niyo siya gagamitin? Gayahin natin ang ugali ng Hudyo, ang pananaw nila, ito lang ang buhay na ipinagkaloob ng Diyos sa kanila, kaya gugugulin na nila ito para ma-please nila ang Diyos na pumili sa kanila at nagligtas. Kaya paglingkuran po natin ang ating Panginoon. So Exodus chapter 21 part 4, magkakaroon lang po tayo ng a little review, pero bago po yan, tayo po muna ay manalangin. Aming Amang Diyos, salamat po sapagkat ginising mo kami ngayong umaga. Hindi upang mabuhay lang para sa aming sarili, kundi upang mabuhay para sa iyo. At salamat sa pagkakataon na pinagkaloob mo sa amin upang sa araw na ito ay makapaglingkod kami sa iyo. Salamat po sa pagkakaligtas mo sa amin at salamat sa pagtubos mo sa amin. Salamat po sa pagkakataon, isang napakalaking pribilehiyo na kami ay maglingkod sa iyo. Salamat sa pagkatawag mo sa amin, O Diyos. Salamat sa pagkapili mo sa amin. Sa kabila ng kami po ay hindi kapili-pili, ngunit niloob mo na kami ay mapili mo at iligtas. At sa umagang ito, hinihiling po namin na minsan pa mabuksan mo ang kaisipan namin at kaliwanagan sa iyong mga salita ang amin pong hinihiling sa iyo. Tulungan mo po ako ang iyong lingkod na tagapaghatid at maging ang aking mga kapatiran na tagapakinig sa umagang ito. Pagpalain po kaming lahat, kami na naririto sa bahay panambahan at maging yung aming mga kapatiran na sa kanilang mga tahanan. Maraming pong salamat, O Diyos, sa iyo ang papuri, pasasalamat at pagdakila sa pangalan ni Yeshua. Amen and amen. Now, bilang pagbabalik aral po doon sa ating natalakay. So, tingin ko po doon sa 3 Sundays na yon, na overwhelmed kayo doon po sa inyong mga narinig, sa inyong mga natutunan, sa inyong mga natuklasan. At medyo talagang nangailangan nito ng full concentration natin.
So ngayong umaga po medyo magaang na kasi tatalakayin na natin yung detalye nung mispat at nung sedek. Unang-una po, man's righteousness and God's righteousness, or our sedek and his sedek, are not the same. Actually, that shouldn't be difficult to swallow because God is not a man. Kaya talagang magkaiba ho ang righteousness natin sa righteousness ng Diyos. Man cannot develop or work to achieve the type of righteousness God has. God's righteousness, even if we're not really able to fully grasp all of it, all that it entails, is primarily about the salvation of mankind. That is something that we have learned last Sunday, no? God's righteousness, or his sedek, refers to his saving will. His saving purposes and goals, and all that happens at his direction to create a people set apart for himself. Second, accordingly, man is the object of God's saving will, God's righteousness. Man's righteousness is achieved when a human being has accepted God's saving will, Jehovah's saving plan for his own life. Since the coming of Christ, a righteous man is one who is a believer in the Christ. Pangatlo po, point number 3, nagre-review lang po tayo. The gospel is generally defined as the revealed word of God's plan of salvation for all mankind. That is, the gospel is simply the name or title we have given to a body of information in the Bible that makes known God's incredible plan of salvation for us and our need for it. Pang-apat po, however, over the centuries, the term gospel has been so narrowed down by many theologians and the institutional church as to make the term simply refer to the story and purpose of Christ. So when we hear the word gospel, we think about his birth, his life, his death, and resurrection, and nothing else. And that is completely wrong and unscriptural. Christ, of course, certainly is the center point, the focus, and the cornerstone of God's plan of salvation. But as we saw last week, the first awareness of the plan of salvation process, or the plan of salvation by man, was given to Abraham. And much had to happen in the salvation process before Yeshua came, and much has to happen before he comes again. So kaya tutunan po natin na ang salvation, or rather ang gospel, ay hindi nagsimula nang si Jesus ay ipanganak, nabuhay, nagministeryo, namatay, at nabuhay na magmuli. Kundi nakita po natin na ang gospel ay nagsimula sa panahon pa ni Abraham. And all of it, not just the New Testament part, forms the gospel. Ito po maganda. In reality, the Old Testament is where the gospel is found. The New Testament simply identifies who the Messiah of the Old Testament gospel is. And it gives us some teaching on what this means for us now that the Messiah has come. We need to remember that Jesus and all the apostles taught the gospel using only the Old Testament. For there was no such thing as a New Testament
until decades after their deaths. So yung mga apostles, even si Jesus Christ, nung sila po ay nangaral ng gospel, wala pa po ang New Testament. Wala pa po ang Matthew, Mark, Luke, and John, and all the letters of Paul. Wala pa pong lahat yun. So ano ang ginamit nila to preach the gospel? It's the Old Testament. Kaya po, in reality, the Old Testament is where the gospel is found. And the New Testament simply identifies who the Messiah of the Old Testament gospel is. Okay? Finally, point number 5, as we begin to look at the laws in the covenant of Moses, let's remember that the Israelites intended with fierce dedication to be obedient to God's instructions and principles. The Hebrews had no articulated sense of an afterlife in those ancient times or of living an eternal life with God. Wala silang concept ng heaven. In fact, they thought that the life ended at the grave, o yung tinatawag nating Sheol in Hebrew. And that death permanently separated them from the Almighty. So in their minds, their physical lives were their only time to show their gratitude to Jehovah for His grace towards them at making them a member of the set-apart people. Ito po yung binabanggit ko kanina. No? Para sa mga Hudyo, pag namatay sila, they are permanently separated from God. Kaya gagawin nila ang lahat ng magagawa nila to please their God habang buhay sila at habang may kakayahan sila. The Hebrews may not have fully grasped what true salvation is or what the full purpose of the law was. But for Christians today to accuse Hebrews of legalism simply for doing what God commanded is nonsense. Matagal hong pinaniwalaan ng maraming mga tao na ang mga Hudyo ay ginagamit ng works para masave sila. Pero sa kaisipan ng mga Hudyo, hindi po yan totoo. We as Christians have forgotten that in addition to our saving relationship with Jehovah, we also have the duty to be obedient. Parehas lang, di ba? They believe they were saved and they believe na they must be obedient to God. Ganon din ho tayo. Di ba? Na-save tayo and we have to be obedient to the Lord. No? So if you have any doubt about that fact, read the book of James. Mamaya po babasahin ko yung ilang talata sa book of James. Yung kapatid po ng Panginoong Jesucristo, the half-brother of Jesus Christ. The obedience is not a condition of our attaining or keeping our salvation, nor should obedience take the focus of our relationship with God. It absolutely must be our response. Obedience to God's system of justice is not legalism unless we misuse it as a system of self-justification. Okay. Nakita po natin sa verse 1 na ang God's mishpat is Yahweh's justice system. Kaya ho siya mahirap i-describe in one word. Kasi it is a concept, it is a system, and it is a system of God's justice. Parang walang iniwan po yan eh. Paano nyo i-describe ang justice system ng Pilipinas in one word? No? So, kaya para sa mga Hudyo, pag narinig nila yung word na mishpat, it is their word that pertains to God's justice system. Kaya yung tatalakayin po natin sa mga susunod
chapter 21, 22, 23, lahat po ito ay yung mishpat, yung God's justice system. Now, mishpat is not law. Sa pagkaunawa po natin doon sa word na law today. And we have learned also that the Old Testament is the Gospel Act 1. The New Testament is the Gospel Act 2. And Revelation is the finale of the Gospel. We have learned also that man's righteousness is not God's righteousness. Because God's righteousness refers to His saving will to create a set-apart group. So, man's righteousness is man accepting God's saving will for his life. Nabanggit ko po nung last Sunday tungkol doon sa binanggit ni Paul sa 2 Corinthians chapter 5 na tayo po ay tinawag na God's righteousness, that we are God's righteousness, no? Na ito po yung sabi ko, how can it be that I can be God's righteousness? Well, in fact, I am a sinful person and I do not have the ability to make myself righteous. And yet God, sabi po ni Paul sa 2 Corinthians, that we are God's righteousness in Him. Sabi po yan sa 2 Corinthians 5:21. For our sake, He made Him to be sin who knew no sin, referring to Jesus Christ, so that in Him, in Jesus Christ, we might become the righteousness of God. So ngayon naintindihan na po natin kung bakit tayo naging God's righteousness in Christ Jesus. Dahil ang righteousness ng Diyos ay tungkol po sa God's saving will. Basahin natin itong James at i-connect natin ito doon po sa mishpat. Natatandaan niyo po na ang mga Hudyo, ang righteousness para sa kanila ay yung sundin yung mishpat. That is their righteousness. Tayo po, ang righteousness para sa modern Christians is more of a feeling of piety, godliness, or holiness. Something that is internal, something that is not tangible, something that is not observable, because it is something internal to us. But for the Jews, righteousness to them is obedience to mishpat. So they have to obey the mishpat, and that is their way of expressing their righteousness. Now, iko-connect ko natin yan sa James. Sa sinabi ni James. Basahin natin. James chapter 2, verse 14. What good is it, my brothers, if someone says he has faith but does not have works? Can that faith save him? If a brother or sister is poorly clothed and lacking in daily food, and one of you says to them, go in peace, be warmed and filled, without giving them the things needed for the body, what good is that? So also faith by itself, if it does not have works, is dead. But someone will say, you have faith and I have works. Show me your faith apart from your works, and I will show you my faith by my works. Take note of that, no? I will show you my faith by my works. Faith without works is dead. Sabi po sa verse 17, verse 19, you believe that God is one. You do well. Even the demons believe and shudder. Do you want to be shown, you foolish person, that faith apart from works is useless?
Was not Abraham, our father, justified by works when he offered up his son Isaac on the altar? You see that faith was active along with his works, and faith was completed by his works. And the scripture was fulfilled that says, Abraham believed God, and it was counted to him as righteousness. And he was called a friend of God. You see that a person is justified by works and not by faith alone. So ano pong sinasabi sa atin ni James? Ang sinasabi ni James, kung sinasabi natin na tayo ay may pananampalataya sa Diyos, ito ay nakikita sa ating mga gawa. Question is, ano yung mga gawa na dapat makita sa atin para masabi na tayo ay may pananampalataya sa Diyos? Kailangan nating i-define yung works na yon. Okay? Kasi pag hindi po natin define yung works na yon, magkakaroon tayo ng iba't ibang kaisipan kung ano yung tinutukoy na works. So para na ma-define natin kung ano po yung works na yon, ang ipang-define natin ay ang Bible. Now again, please take note, the only Bible they have was the Old Testament. Kaya anong works yung nire-refer ni James? Walang iba kundi yung works na tinutukoy sa Old Testament. At ano yung works na tinutukoy sa Old Testament? It is the mishpat. So kaya, kailangan alam natin yung mishpat kasi yun yung tinutukoy ni James na works na dapat nakikita sa isang tao na nagsasabi na siya may pananampalataya. So, kaya pag ikinonect po natin si James at si Exodus 21, makikita po natin na yung mga Hudyo na ang pagtingin nila ay ang pagsunod sa mishpat ay ang kanilang righteousness. Ibig sabihin po, pag sinusunod nila yung mishpat, ipinapakita ng mga Hudyo ang kanilang faith. Nasundan niyo po ako? Kaya, for modern Christians, pag sinabi natin, meron akong faith, okay, now show me your faith by your works. Anong works yung ipapakita natin to prove to them that we have faith in God? So, babalikan nun natin yung mishpat. Dahil yun ang nag-define kung ano yung works na dapat makita sa atin para to prove na meron tayong faith. Sa madalit salita po, kwentas claras, pag hindi ito nakikita sa atin, yung works, kaduda-duda yung ating faith. So para makita kung ano yung works na yon, aaralin natin kung ano yung mishpat. Alright? Now, do you see the importance now of studying the mishpat? Do you now see the reason why in 3 Sundays, I dedicated it just to establish the foundation? So, ang Diyos ay nag-set ng standard. Hindi po tayo ang magse-set ng standard kanya-kanya. Kasi pwede mong i-define ang works na binabanggit ni James sa sarili mong definition, kung ano yung works na yon. Pwede ko rin i-define sa sarili ko. Pero ang importante po ay kung ano ang dinidefine ng Diyos na works na tinutukoy ni James na dapat nakikita sa isang taong nagsasabing siya'y may pananampalataya.
Kaya kung hindi makikita yung works na yun sa'yo, then hindi totoong meron kang faith. Ang faith mo ay verbal lang. Kaya para ma-prove mo na totoong may faith ka sa Diyos, dapat nakikita sa gawa. Anong gawa yung nakikita sa iyo dapat? Yung nandoon sa mispat. Kaya kailangan alam mo yung mispat dahil yung magiging standard mo para dun sa works. Kaya po, makita natin na yung mispat is defined as God's justice system. Kaya ganoon na lang po mga kapatid, ang pagsunod ng mga Hudyo doon sa mispat, kasi yung pagsunod nila sa mispat, yun yung kanilang expression of righteousness, and that expression of righteousness by obeying the mispat is the manifestation of their faith. Kaya ang mga Hudyo po, they operate on the basis of faith expressed in the obedience of mispat. That's why for them, it is their righteousness. Okay? Are you still with me, mga kapatid? Sama ko pa po kayo. So dito po sa pag-aaralan natin, tuloy pa po natin to sa huling talata sa James 2. And in the same way, was not also Rahab the prostitute justified by works when she received the messengers and sent them out by another way? For as the body apart from the spirit is dead, so also faith apart from the works is dead. Si Abraham, meron siyang faith sa Diyos. Paano niya ipinakita? Nung inoffer niya si Isaac. Si Rahab, may faith siya sa Diyos. Paano niya pinakita? Nung kinukop niya yung dalawang spies. So may expression ng faith. May expression ng works yung faith. So hindi po ito salita lang. Now in Exodus 21, 22, and 23, dito po ay makikita natin that naglagay na ng order ang Diyos sa bagong Hebrew society. Remember, when this was given, they were in the wilderness in Mount Sinai. They came from Egypt and then nandoon sila. Kaya kailangan lagyan ng order yung society nila. Para mabigyan ng order yon, kailangan maglagay ng mga patakaran ang Diyos. Kaya yung babasahin po natin ng mga susunod na talata, ito ay hindi siya ganoong ka-comprehensive na tinalakay ang lahat ng area sa buhay ng mga Hudyo. Ang ilan po dito ay dahil meron silang nakasanayan sa Egypt na kailangang mabago. Kaya kailangan magtakda ang Diyos ng panibagong patakaran. Or, ang iba naman po dito ay talagang bagong-bago ito para sa kanila. Dahil ini-establish na ng Diyos ang Hebrew society, ang mga Hudyo. Hindi po lahat ng mababasa natin dito, mga kapatid, ay kailangan to the letter sundin natin. Which means, hindi natin kailangang sundin ang lahat ng Hebrew ritual. Okay? Kasi nga po, mapapansin nyo rito, yung iba parang napaka-harsh, yung iba parang napaka-weird, yung iba po ay talagang parang it doesn't make sense for us. So get yourself ready na yung babasahin po natin dito ay hindi lahat applicable sa atin. So it is not our duty to follow Hebrew ritual, but is our duty
to follow principles. Kaya ang titingnan po natin dito ay nakapaloob na principles ng Diyos. At yung principles na yun na matututunan natin, yun ang i-apply natin. And in the application of that principles, yun po yung works natin. Okay? And yung unang magpapakita na tayo ay may faith. Yung unang group ng laws ay mababasa po natin sa chapter 21, 22, and 23. At ito ay nahati sa dalawang bahagi. Ang isa po nito na matatagpuan sa Exodus 21 verse 2 hanggang chapter 23 verse 12, ito po ay tungkol sa human-to-human relationship. Yun yung makikita natin yan, human-to-human. Ang pangalawang bahagi po naman, which is from verse 13 ng chapter 23 hanggang 19, ay patungkol naman po ito sa human-to-God. So yung una is human to human, yung pangalawa po ay human to God. Okay? Isahan natin sa verse 1 ng chapter 21. By the way, ang mga nakapaloob na principle po na matututunan natin dito sa mga susunod na talata natin is the principle about the sanctity of life. Another principle that we will learn from this ay yung pong tinatawag na principle of intention. Or sometimes we call it motive. Pangatlo po is the principle ng protection of life. Makikita natin dito kung gaano kahalaga ang buhay sa harapan ng Diyos. No? Ang isa pong siguro hindi natin ito masyadong napag-iisipan, pero ang isa pong makikita natin dito mga kapatid, na ang tingin ng Diyos kapag ang isang baby ay namatay, it's either by abortion, it's either whatever form na namatay ang isang baby. Alam niyo po ba kung anong ginamit na word pag ang baby ay namamatay? Ang tingin ng Diyos diyan ay catastrophe. Kaya malaki ang pagbabayaran ng mga taong pumapatay ng mga fetus. Kasi sabi nila, hindi pa yan tao, fetus pa lang yan. Itong mga taong ito na nagsasabing hindi pa tao yun kasi fetus pa lang siya, hindi nila naiintindihan na yung salitang fetus ay ang siyang pinanggalingan po ng salitang infant. Kaya ang fetus ay tao na. Kaya yung mga yung mga intentional na pinapatay ang baby, naku, malaki po ang pagbabayaran nila sa Diyos. Dahil kahit na yan ay na-abort ng hindi sinasadya, namatay ng hindi sinasadya, walang intention ng tao, basta namatay ang baby, ang tingin ng Diyos dyan, it is a catastrophe. Can you imagine that? Na ganyan ang tingin ng Diyos sa pagkamatay ng isang baby? Pangatlo po o pang-apat, titingnan din po natin yung principle of recompense na tinatawag. Ano po ibig sabihin nun? Yung equal and fair compensation. Magugulat po kayo, mga kapatid, na ang incarceration ay hindi po punishment na galing sa Diyos. Yung paglalagay ng tao sa bilibid, sa bilangguan, hindi po yan ang form of punishment ng Diyos. Kaya, dahil hindi ito naiintindihan ng mga tao, itong principle na ito, makikita ho natin,
generally, majority ng incarceration or yung pagkukulong sa tao all over the world, na ang intention is to rehabilitate the person, sa totoo lang ho, hindi nangyayari. Hindi ho nangyayari. Because people, because of their ignorance, and they believe in their own philosophy and ideas, they believe that if you incarcerate the person, you are rehabilitating them. But in effect, you are violating the very principle of God in terms of the principle of recompense, in terms of the principle of equal and fair compensation. And so, what happens when you violate the principle of God? Definitely, you will not be successful. That's why all over the world, wala pong kulungan na nagtagumpay in terms of rehabilitating the person. So, ano po, no? Nakakagulat malaman itong mga ganito. Kaya, if only people will live by the principle of God, they will be successful. But if they don't, there is no way that they can be successful. Pag-aaralan din po natin dito yung principle of equity and fairness. Equity and fairness. And of course, yung equity and fairness sa biblical definition. Hindi po doon sa equity and fairness na alam natin. Pag-aaralan din po natin dito yung protection of property. Mahalaga po sa Diyos yan eh. Kaya itong property na ito, mahalaga ito sa Diyos. Mahalaga kung paano natin ito pangangalagaan. Hindi po natin pwedeng sabihin, property lang yan. Di ba? Madalas yan ang naririnig natin eh. Kasi, property lang yan eh. But let us all remember, this is God's property. Kaya hindi siya property lang. And where do we learn all of this? From the Bible. After all, the final authority is the Word of God, not the principle of men and the philosophy of the intellectuals. Ay, sorry po. Exodus 21, verse 1. These are the rulings. Alam na po natin yun. I don't need to expound on that. These are the mishpat you are to present to them. Number 1. If you purchase a Hebrew slave, napansin niyo po ba yan? Ang una kagad na binanggit ng Diyos sa kanyang mishpat ay doon sa pinakamababang uri ng tao sa panahon nila. Although hindi po ine-endorse ng Diyos ang slavery, never ever na in-endorse ng Diyos ang slavery, but for His good reason, He allowed it. And so makikita kagad natin yung unang-una palang mishpat na binanggit ng Diyos ay patungkol na kagad sa pinakaaping tao, pinakamababang uri ng tao sa kanilang lipunan. Which means, mga kapatid, binigyang pansin kagad ng Diyos ang mga taong aba, ang mga taong api, ang mga taong kawawa, ang mga taong hopeless and helpless, ang mga taong incapable para sila ay mag-exist ng disente
Sila yung mga taong walang kakayahan at nangangailangan ng kalinga ng iba. Nangangailangan ng tulong ng mga taong may kakayahang tumulong sa kanila. Kaya natatandaan niyo po yung aral natin nung Friday sa Book of Matthew, kung papaano ang Panginoong Jesucristo, nakita niya yung around 10,000 people who are sick and hungry. Regardless kung sila po ay Hudyo or hindi, but because they have needs, ano ang ginawa ng Panginoong Jesus? Lahat ng may karamdaman pinagaling, lahat ng gutom pinakain. If you purchase a Hebrew slave, ang sabi po dyan, he is to work 6 years. May itinakdang panahon lang ang Diyos. Hindi sila pwedeng maglingkod sa iyo habang panahon. Kung maglilingkod sila sa iyo habang panahon, may kondisyon. He is to work 6 years, but in the 7th, he is to be given his freedom without having to pay anything. So kaya kung meron po silang alipin, meron silang slave, 6 na taon lang slave yan. Pagdating ng ika-7, i-release na nila yan. Nang walang babayaran yung kanilang slave kahit na meron pa siyang pagkakautang. I-release niya dapat yan. Okay? Verse 3, if he came single, he is to live single. Dumating sa iyo walang asawa, 6 na taon lumipas, palalayain mo na, aalis siya na single din. If he was married when he came, his wife is to go with him when he leaves. So, yung isa single dumating sa iyo, 6 na taon nakalipas, 7 taon, release mo na. Single pa rin siya. Yung isa dumating sa iyo, may asawa na, after 6 years, i-release mo kasama yung asawa na i-release mo. In the Jewish law, mga kapatid, in the Jewish law, kapag sa tahanan ay wala ng pagkain, kumbaga, yung natitirang pagkain po ay kasya na lang sa isang tao. Tingin niyo po, sino ang dapat kumain? Yung slave o yung master? Kung kayo po yung master, at yun na lang ang pagkain natitira para sa araw na yung pagkatapos doon, wala na. Wala na, ubus na, yun na lang. Ha? Oh. Ano po ang gagawin nyo bilang master? Sino una niyong pakakainin? Sarili nyo o yung slave ninyo? Ito po ang itinakdang batas ng Diyos. Pakakainin mo muna yung slave mo bago ikaw. Ha? Pakakainin mo muna yung slave mo bago ikaw. Because the moment na pinakain mo muna ang sarili mo bago yung slave mo, pinutol mo na kagad doon sa slave yung deal ninyo na siya ay maglingkod sa iyo ng 6 na taon. The moment na may pagkain at yung pagkain yun kasya lang sa isang tao at inuna mo ang sarili mo, ang ibig sabihin nun, nire-release mo na ang slave mo kahit wala pang 6 na taon. At wala siyang babayaran sa iyo. Kaya nga sabi ko sa inyo di ba? Itong pinag-aaralan ho natin, hindi natin talaga pwedeng ilagay sa ating kapanahunan na exactly the same gagawin natin. Kaya nga ang pipikapin po natin is the principle of, binanggit ko kanina, di ba?
yung pong sanctity of life, yung pong intention or motive, yung pong protection of life, yung equality and fairness, yung protection of life, and all these principles. So, going back, dito po sa ating Exodus 21. So, if he came single, he is to live single. If he was married, when he came, his wife is to go with him when he leaves. When God gave this mishpat to them, they were in the wilderness. But this is in preparation when they are in the land of promise. Para pagdating nila doon, isang community sila, meron silang established na rules. May established na justice system. Pagdating nila doon. So, pinrepare na sila ni Lord bago pa sila mapunta doon po sa Promised Land, doon sa Israel. Verse 4, but if his master gave him a wife, ang haba ng talakayan sa slave, no? But if his master gave him a wife, ibig sabihin, dumating siya single, tapos binigyan siya ng master ng wife, and she bore him sons or daughters, nagkaanak, then the wife and her children will belong to her master, and he will live by himself. So dumating siya single, binigyan ng asawa ng master, nagkaanak, after 6 years, i-release na siya, siya lang ang pwedeng umalis. May iwan ang asawa at mga anak niya. Pero pag dumating siyang may asawa na siya, hindi yung master ang nagbigay ng asawa, pag umalis siya after 6 years, yung ika-7th year, tangay yung asawa niya. Pati mga anak niya. Pero pag dumating kang single, binigyan ka ng asawa, nagkaanak ka, after 6 years, you are now free, alis ka, iwan ng asawa at mga anak. Nevertheless, if the slave declares, I love my master, I love my wife and my children, so I don't want to go free. Then his master is to bring him before God. And there at the door or doorpost, his master is to pierce his ear with an awl, and the man will be his slave for life. So sabi niya, ayoko, mahal ko yung master ko eh. Mahal ko yung asawa ko at mga anak ko eh. Kahit malayan na ako, hindi ako aalis. So ang gagawin ng master, dadalhin siya doon sa may pintuan at doon sa hamba ng pintuan, ikakalang yung kanyang tenga at pagkatapos po ay bubutasan. And pagkatapos po yan, nilalagyan nila ng hikaw. Kaya yung mga hikaw na yan sa inyo, palatandaan ho ng slavery yan. And the moment, no, and the moment po na yan ay nabutasan na, forever na siya, for life na. Silang lahat, for life. Now, ito po naman ang maganda. Hindi ba kayo nagtataka kung bakit si Paul ay very proud pa siya na sasabihin niyang, I am the bond servant of Jesus Christ. Why? Ito po ang konsepto kasi sa kanila. The moment na yung itong slave na ito ay sinabi niyang, I love my master, I love my wife, I love my children, I want to be your servant for life, at yun ang palatandaan na yung master po, yung master niya, ay nakakumit na rin sa kanya ng lahat ng pangangailangan niya at protection niya ay ipuprovide ng master niya. Kaya po sa kaisipan ni Pablo, pag sinabi niya at nagiging bond servant ka na,
Kaya sa kaisipan po ni Pablo, ang pagiging bondservant ay hindi po negative. It's a positive thing to be a bondservant. Why? Because Paul knew the concept of slavery, of being a bondservant, that his master will take care of everything he needs. Kaya sa kaisipan po ni Pablo, I am a bondservant of Jesus Christ, I am a bondservant of God, therefore, yung pangangailangan niya sa shelter, sa clothing, sa food, sa protection, sa lahat, it is God who will provide. Yun po yung ano nun. Yun ang konsepto ng slavery nung mga time na yan. Ibang-iba po ito sa slavery ng mga nung 18th century during the panahon po ng mga Amerikano. Ibang-iba ho ito. Ibang-iba ang concept ng slavery ng mga Hudyo sa concept ng slavery na alam natin. Dahil hanggang ngayon po, umiiral pa rin naman ang slavery eh. Kailan lang mo, di ba? Yung mga Pilipinong, kapwa natin Pilipino na na-rescue, na dinala sa Myanmar ba yun? Ano pong ginawa? Ginawa silang slave. Ginawa silang, pag hindi ka nakakota, papatayin ka. Hindi po ganyang form of slavery ang nakapaloob po dito. Nakita naman natin, ang unang-unang item sa mispat ng Diyos is for these people who are hopeless and helpless, and they are protected by God. And so, brothers and sisters, kung susundin po natin yung concept ng slavery ng Diyos in the biblical definition, masarap pong maging slave ni Jesus Christ. Dahil yung konsepto po ng slavery, the Lord will provide for all your needs, your shelter, your food, your clothing, your protection, everything that you need, He will take care of that. Pero, meron kang responsibility. Katulad din ng slave na yon, meron silang responsibility na maglingkod dun sa master nila. And while they are serving their master, the master is making sure that everything is provided for them, even protection. So they are not treated as property anymore. They are not treated as low-class citizen. They are treated with dignity, with respect, with care, with love, with concern. See? Kaya kung titingnan mo natin yung konsepto ng Diyos sa slavery na tinutukoy dito, gayahin natin si Paul. Paul, a bondservant of Jesus Christ, he was so proud to say that. Because alam ni Paul na alam ng mga Hudyo kung ano ibig sabihin nun. That his God will take care of him, no matter what. And this is God's commitment to us. Kaya kung gusto po nating maging slave ni Jesus Christ, maging slave ng Diyos, pinakamagandang posisyon sa buhay yan. Dahil He is also committed to protect us, to bless us, to meet our needs. But to reciprocate that, we have to do our responsibility in serving Him. Hindi po one-way traffic yan. Hindi pwedeng bless lang ng bless si Lord. Hindi pwede po yun. Kailangan may responsibility din tayo na dapat gampanan. Okay? So, my time is up, mga kapatid. Di pa ho tayo natapos dito sa slave. No? Hanggang dito na lamang po, mga kapatid. At ang susunod natin ay bentahan naman ng mga slave. So magandang talakayin, no, di ba? Masarap pag-aralan. So ngayon, nasa-set na natin ang standard natin kung ano yung susundin natin as works natin to express our faith. Tayo po tayong lahat at tayo po ay aawit sa Panginoon.
No? Mga servants of God, awitan